sa grabing pagnanakaw ng pondo ng bayan. Kailangan ibalik ang pera ng tao dito. Bilyong-bilyon ang pinag-uusapan natin dito. Imagine yung South Korea, kinancel yung ating loan. Kasi natatakot sila, baka mapunta lang sa corruption. Ayun, napakalaking issue yan para sa akin. Laking kahihiyan. Ang conspiracy ni Marcos at ni Romualdez ang naging dahilan kung bakit naging malakas ang loob ng kagaya ni Saldico na maging kriminal na mandurukot at mangangamkam sa kaban ng bayan. Magandang araw mga kabayan, habang nagpapatuloy ang investigasyon kaugnay ng umano'y mga anomalya sa flood control projects, nakabantay ang publiko sa mga hakbang ng mga mambabatas at opisyal na namumuno sa pagdinig, lalo na't lumulutang na rin ang ilang pangalan ng mga opisyal mula sa DPWH at Kongreso na umano'y sangkot sa usapin. Dahil dito nagbabala at sinabi ni dating Defense Secretary at 2022 presidential candidate na si Norberto Gonzales, mahalagaan niyang maging maingat ang mga politiko sa pagpapatakbo ng investigasyon. Aniya, galit na ang taong bayan dahil sa pang-aabuso ng mga politiko, kaya kapag nagkamali ang mga nag-iimbestiga, ay maaaring maging mitya pa ito ng people power. Yung nakaw dito sa administrasyon ngayon ang pinakamalaki. Iskandaloso na ang level yung ating kongreso. Dapat mag-ingat sila sa kanilang ginagawang investigasyon dahil hindi naman tangang taong bayan eh. Malalaman nila kung drama yan o hindi. Kapag nagkamali sila ng handling ng pag-iimbestiga, sabi ko nga, yung mga natatanggap ko, mga mensahe tungkol sa people power lahat eh. Hindi na biro yan eh. Hindi na biro. Aniya, sa tindi ng korupsyon sa Pilipinas, kahit ibang bansa ay natatakot ng mamuhunan o magpautang sa gobyerno. Pati nga tingnan mo, nakakahiyang malaki. Imagine yung South Korea, kinancel yung ating loan. Kasi natatakot sila, baka mapunta lang sa corruption. Ayun, napakalaking issue yan para sa akin. Laking kahihiyan. Kaya para hindi matulad sa ibang bansa na matikman ang galit ng taong bayan, binigyan din ni Gonzales na dapat nang makialam ang mga ahensya ng pamahalaan na may kapangyarihang palitan ang kasalukuyang gobyerno. Mga institusyon natin like the Armed Forces, Police, dapat pinag-aaralan na nilang mabuti yan. Tinitingnan ko sana, habat ganito pa tayo ang sitwasyon natin. Nagsisimula pa lamang yung pag-alsa ng damdamin ng mga kababayan natin. Dapat seryosohin na ito ng mga institusyon na mayroong pwedeng gawin. Na huwag na nang payagan pa na maging violent yung pamamaraan natin para magbago ng regime. Bagamat aminado ang dating kalihim na kayang mapatalsik ng taong bayan ang mga nasa kapangyarihan, dapat pa rin niya itong idaan sa isang maayos at mapayapang paraan. Tayo ang namuno sa mundo kung paano magpatalsik ng diktadura at saka yung mga talagang magnanakaw sa bayan. Naging modelo tayo ng daigdig noong 1986. Dahil talaga yung people power natin, very dramatic at saka maganda, peaceful. Napatunayan natin sa mundo na pwede namang magbago o magpatalsik ng mga diktador na hindi kailangan maging violent. Nito lang nakalipas na araw sa ginawang rally at pagtitipo ng iba't ibang grupo, sinabi ni Ka Eric Celis na matutuldukan na ang lahat ng nangyayari at lumalalang korupsyon sa bansa sa pamamagitan ng people power, pero sa mahinahon at hindi sa marahas na paraan. Lahat ng ito, mapapanagot natin kung mapapalayas natin si Marcos sa poder at kapangyarihan, pero hindi sa pamamagitan ng karahasan. People power na mapayapa, tuloy-tuloy, ngunit hindi tayo titigil na hindi siya bumababa. Pangalawa, mapapadali pong lahat ng ito. Kung dumagsa ang tao sa lansangan, mapipilitan ang Armed Forces of the Philippines to withdraw support from the Commander-in-Chief. Ito ang pinakamabilis na transisyon. Hindi tayo lalabas doon sa constitutional line of succession. Ibig sabihin po, nasa batas pa rin ang pagkilos natin. Let the constitutional line of duty of the Armed Forces be their call of conscience. Samantala, seryoso naman ang pamahalaan at ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa ginagawang aksyon laban sa korupsyon. Ang katunayan ay binuuna ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Independent Commission on Infrastructure o ICI na siyang bubusisi sa mga proyekto ng gobyerno sa loob ng 10 taon. Na ayon kay Public Works and Highways sa Secretary Vince Dizon,
Layon ng kanilang gagawing mga investigasyon ang papanagutin ang mga tiwaling kawani o opisyal ng ahensya at kontraktor at maibalik ang kinuhang pera ng taong bayan. Sabi ng Pangulo, bilisan ang pagpa-file ng kaso, siguraduhin maibalik ang pera ng mga kababayan natin. Kung saan tayo dadalhin ng ebidensya, doon tayo pupunta. Wala tayong sasantuhin dito. Kailangan managot at kailangan maibalik ang pera ng ating mga kababayan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dahil sa lantaran na ang pagkaladkad sa pangalan ng ilang matataas na opisyal ng ating gobyerno, naniniwala ka ba na posibleng magkaroon ng malawakang pag-aaklas ang mga Pilipino? Ito ay sa oras na hindi maging patas ang isasagawang pagdinig sa Senado at Kongreso. Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Sabi ng Pangulo, bilisan ang pagpa-file ng kaso, siguraduhin maibalik ang pera ng mga kababayan natin. Kung saan tayo dadalhin ng ebidensya, doon tayo pupunta. Wala tayong sasantuhin dito. Kailangan managot at kailangan maibalik ang pera ng ating mga kababayan. Sa Lunes, inaasahang makikipagpulong si Secretary Dizon sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC para ma-freeze ang bank accounts at forfeiture ng mga ari-arian ng mga pangalan na sinampahan ng reklamo sa Office of the Ombudsman. I will meet with the Anti-Money Laundering Council sa Lunes para ma-discuss na natin ang possible freezing and later on forfeiture of assets ng mga involved dito sa grabing pagnanakaw ng pondo ng bayan. Kailangan ibalik ang pera ng tao dito. Bilyon ang pinag-uusapan natin dito ng mga proyekto. Samantala, sa susunod na linggo, muling magsasampan ng reklamo ang DPWH sa Office of the Ombudsman. Ayon sa kalihim, ito ang mga pangalan ng DPWH official at kontraktor na isinasangkot naman sa substandard na flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro na kanilang binisita noong Martes. Aparte doon, ang laki ng perwisyong dinudulot ng mga to. Narinig nyo yung sinabi ni Governor Dolor, nakasama pa yung proyekto kasi giniba yung dating flood control na umaandar naman, gumagana naman, nakakatulong naman. Tapos dahil doon, naperwisyo patuloy yung mga kababayan natin na nagtatanim ng pagay doon sa barangay sa Nauhan. So dapat pati yung mga taong yun, dapat i-compensate nitong mga taong ito na nagnakaw nitong mga perang to. Pagtitiyak ni Dizon, nakahanda silang makipagtulungan sa ICI para sa gagawin nitong investigasyon. Siniguro na rin ng kalihim ang mga dokumento na kakailanganin ng independent commission. Well, risk of tampering, risk of documents getting lost. Di ba, in the past, mayroong mga bigla na lang na nasusunog na mga opisina. So we have to protect from that. So we have to make sure that the documents are intact and we have to secure them. Yun na rin po ang ginagawa ng iba nating mga kasama. Bakit naman kaya, sino naman kaya ang grupo ang gumawa niyan? Yun na nga po, Sen. Kaya narito po at babasahin ko po sa inyo ang official pong ito'y circular na mababasa sa mga pagsamba sa mga darating na araw. At ito po sa lahat ng kaanib sa Iglesia ni Cristo sa Republika ng Pilipinas. Mga mahal kong kapatid kay Kristo, may nag-post sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isasagawa sa September 21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. Hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Wala kaming pinalabas na ganoong mensahe. Kung mayroong dapat iparating sa iglesia tungkol sa ating mga aktibidad,
ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng sirkular o mensahe na ipinaaabot sa ating mga pagtitipon. Hinihimok namin kayo na isama sa ating mga pananalangin na sana ay mamayani ang katarungan at kapayapaan sa ating bansa upang makapanatiling payapa ang ating mga pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Umaasa kami na malinaw sa inyo ang nilalaman ng palibot liham na ito. Ang inyo pong kapatid sa Panginoon, nakalagda po rito ang atin pong pinakamamahal at tagapamahalang pangkalahatan. Yan po, Sen at Nelson, mga kababayan, dapat po ay maging malinaw sa atin ang mensaheng ito. Sen, ano po? No. Sana po ay naging malinaw rin yan, no? Para sa ating mga kababayan na mga nagtatanong ukol po sa gaganapin dyan po sa September 21, araw po ng, ano bang araw yon? September 21, linggo. Ano ha? So yun po. Linggo next week. Opo. Sana po ay naging malinaw, maliwanag sa lahat ang mensahe na yan po ay binasa namin sa palatuntunan ito. Baka gusto mong liwanagin itong first paragraph. Kasi Opo. baka magkaroon ng... Sige po. Ulitin natin. Para First po sa kabatiran ng ating mga yung first paragraph, kababayan. para mas malinaw. Opo. Mga mahal kong kapatid kay Kristo, may nag-post sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Kristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isasagawa sa Setyembre 21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. So walang sinasabi, walang pasabi Opo. na nanggaling sa iglesia na sinasabing Huwag kayong sumali. Opo. Wala pong sinabing ganon na bilin. Wala pong gano'n. Opo. Kaya sa pangalawang paragraph, Sen, sabi po ay hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Kaya nga. Opo. Ibig sabihin, kasi parang kung sino man ang gumawa niyan, mayroon ng bilin ng INC na, huwag kayong Sasali. Opo. sasali dyan. Kasi nakalagay po doon sa post, Sen. Ayoko na po ipakita itong post na ito sa social media. Baka ma-promote pa, no? Nilagay kasi nila doon, ibinibilin sa atin na huwag tayong makisama. Nakalagay po doon sa kanilang pinakalat. Yun po yung Yan mali. hindi totoo. Yun po yung hindi totoo. Pwede yung gumawa niyan, yung ayaw magtagumpay yung gagawin. Ayun, Kung sino man yung nag-organize Opo, yan. Yun po. Kasi baka kinatatakutan nila na sumama tayo, gano'n ba? Yes po. Yes po. So inunahan na tayo. Pinre-em po ata nila yung mga mangyayari na yon. Oho. Ay well, ito po at least ay malinaw ang circular sa atin. At sana po ay naging malinaw din sa lahat ng ating mga tuloy-subaybay. Pwedeng sumama si Saito. Wala sinasabing huwag. Oho. Kasi hindi naman sinabing huwag eh. Ayun nga. Opo. So si Saito pwedeng sumama. Hindi ko Ganun na po alam Ganun ba? kung... Hindi, ikaw naman. Pinakamabuti sana hintayin natin ang check kung meron mang magiging bilin ukol sa bagay na yan. Oho. Hindi, kasi yan pinangungunahan eh. Opo. Kasi kung meron sa takot bilin... nila, hindi, gumawa tayo ng paraan para sa ganun ay hindi sila sumali. Ang isang... Mabuti na sa kanila namang galing. Opo. Isang malinaw dyan, Sen, ang kaparaanan natin, hindi po pinadadaan sa social media. Meron tayong kaparaanan kung papaano po ipararating ang tagubilin sa mga kapatid at sa mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo. Kaya nila ginawa yan, hindi para sa miyembro yung hindi miyembro. Oho. Para sa ganun ay maisip na, talaga palang ang Iglesia ayaw ding sumama dyan. Yun po ang gusto nilang... Walang ganong bilin pala. Wala po. Di ba? Ayun. Sana po ay naging malinaw. Magandang araw sa inyong lahat, ha? Well, kahapon po, nabalita na tumutol po ang prosekusyon ng ICC doon sa dalawang mosyon ni Tatay Digong. Unang-una para sa interim release at pangalawa para nga doon sa indefinite adjournment
ng paglilitis laban kay Tatay Digong dahil sa nauna ng desisyon ng hukuman na ipagpaliban ang kanyang pagbibista dahil nga po unable to stand trial. Ang tanong ko ngayon, ano ngayon kung sila'y tumutol? Talaga naman trabaho nila na tutulan ang mga mosyon ng mga nasasakdal. So wag kayo masyado maabala po sa pagtututol ng prosekusyon dahil pag hindi naman sila tumutol, ay para sila yung mga pabaya sa kanilang mga trabaho. No? Unang-una, pag-usapan po natin yung pagtutol sa interim release. Well, sa akin po, parang wala ng opsyon ng hukuman. Kasi nagdesisyon ng hukuman eh. Nagdesisyon na ang hukuman na unable to stand trial ng Tatay Digong. So ano pang gagawin nila? Hindi naman po pwede na habang hindi nakakayanin na harapin ni Tatay Digong ang pagliliti sa kanya, ay nakakulong pa rin siya indefinitely. Yan po ay parusa na wala pang desisyon na siya ay nagkasala. Ang aking kinatatakot nga po is maski mag-grant ang interim release, baka walang tumanggap sa kanya at masapit niya ang kapalaran gaya nitong si Kaguba na hanggang ngayon, maski wala na sa tamang pag-iisip dahil meron na siyang demensya at meron na siyang Alzheimer's, ay nakakulong pa rin. Para bagang parusang panghabang buhay na nakakulong dahil lamang sa walang bansa na nais tumanggap sa kanyang interim release at hindi rin siya tinatanggap ng kanyang inang bayan na bansang Rwanda. So sa akin, ano pang gagawin ng hukuman? Hindi na maintindihan nung akusado kung ano yung paratang sa kanya at dahil hindi nga niya maintindihan, wala na siyang sapat na kakayahan para maintindihan ang mga paratang sa kanya, wala na rin siyang sapat na pamamaraan para magkaroon ng depensa. So sa akin po, miski sabihin nyo na flight risk, miski sabihin ninyo na si Inday Sara ay hindi kinikilala ang jurisdiksyon ng hukuman at nagbiro pa raw na itatakasan niya ang tatay niya, lahat po yan baliwala dahil ang katunayan, habang hindi kakayanin na humarap sa paglilitis ang isang akusado, hindi po pwedeng ikulong. Kaya nga po, di ba, ang aking pagkakaiba kay Kaufman ay hindi ko lang hihingin ng indefinite adjournment, ang hihingin ko, outright dismissal of the case. Pero isa-isahin din natin yung mga sinabi ng prosecution. Una-una, sabi niya ay flight risk. Limot-limot na nga, paano naman magiging flight risk yan? Paano niya paplanuhin ang kanyang pagpapatakas sa kulungan? Limot-limot na nga siya. Baka sabihin niya ngayon, tatakas ako, tapos maya-maya makalimutan na niya. Ano nga bang gagawin ko? Di ba? Ganyan naman ang anyo ng limot-limot. Ako po kasi nag-alaga ng nanay at ng tiya na talagang limot-limot bago pumanaw. Sa totoo lang po, alam ko na bago pa napadala dito sa dahig si Tatay Digong, limot-limot na siya. Bakit po? Kasi pag kami nag-uusap sa telepono, pareho po ng pareho ang kanyang nais pag-usapan. Para bagang hindi niya naalala na nasabi niya yun sa akin. So sa akin, day one pa lang po ng paglilitis, alam ko na limot-limot. Sinabi rin po yan na hindi ko lang yan sinabi rin niya ng mga kapamilya ni Tatay Digong. Kaya nga, nung kauna-unahang araw ng pagdinig dito sa dahig, nais nilang iparating na kaagad sa hukuman yan. Hysterical po si Ma'am Hanilet at saka talagang insistent si BP Sara na maparating yan sa hukuman. Ang naging desisyon naman ng lead counsel, nakausap naman daw niya at hindi po pwedeng sabihin na limot-limot dahil mukhang naiintindihan niya yung mga proceedings. Pero sa katunayan po, either mabilis na lumalayan o sa mulat-mula po talaga, talagang medyo matindi na yung problema sa pagiging limot-limot. Ang problema kasi, ako anekdota lang, kwento lang ang sa akin. Hindi naman ako doktor, so wala akong kakayahan na mag-gauge. Pero day one pa lang po, alam na po yan. Yung pagiging limot-limot ni Tatay Digong at yun nga po, ang nakakalungkot, 6 months later, yan din po ang dahilan para matigil nga ang proceeding sa kanya. Sana hindi na siya nakulong ng 6 na buwan. Pero yun nga po, so paano siya makakapagplano ng kanyang pagtatakas? Baka makalimutan niya na nagplano siya na tumakas.
Talaga naman itong mga prosecution ng ICC, no? O pangalawa, hindi raw kinikilala ng pamilya yung jurisdiction ng ICC. Ano ngayon kung hindi nila kinikilala? Talaga namang nalabag ang Article 59 ng ICC. Gusto mong bang sabihin na maski merong paglabag sa mandatory provision ng ICC, yan ay dahilan para hindi siya mabigyan ng interim release? Kung titignan ninyo, siya lang ginagamit ng Rome Statute na kinakailangan iharap muna sa lokal na hukuman na magarantiya na ang karapatang pantao ay ginalang at pangalawa, ginalang rin ng soberenya. Dahil kung wala nang ang dahilan para makipagtulungan sa ICC, malalabag at malalabag ang soberenya ng bansa kung saan kukunin yung akusado. O ayan, anong sama kung sasabihin mo talagang hindi nasunod ang Article 59 and therefore yan ay kidnapping? Totoo naman, hindi dapat yan maging dahilan para tutulan ng interim release. At yung joke na itatakas daw niya, well, in the first place, joke nga yung prosecution na nagsabi, it was said in jest. O nagbibiro, bakit mo ngayon gagamitin yan dahilan para hindi magkaroon ng interim release? Now, sinasabi rin nila na influential pa raw si BP Sara dahil Vice President sa Pilipinas. Talaga namang mangmang sila sa politika ng Pilipinas. Hindi nila alam na sa mulat-mula, at least mula nung 2024, talagang halos wala na kapangyarihan si Inday Sara. Nakita nyo naman kung paano linapastangan yung kanyang chief of staff ng Quad Committee.